Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Happy afternoon sa mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa lalakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Eso, Ryan, ready na rin ba? Go, go, go na kami, hands kayo! Join kami sa inyo! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Pag-usapan, aminan, awayan at mabugkayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Mamaya na yung solusyonan! Face to face! Sinong sisita mo? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pag yung talikuran, harapin mo! Face to face! Isang kumukuti-kutitap na hapon mga kapatid at gusto kong sumigaw at gusto kong humiyaw. Kaya sabayan niyo ko, isa munang huwaw! Salamat! Ako, grabe ang energy ng ating mga sausawero at sausawera dito sa studio. At lahat syempre ay excited na para sa bagong issue na ating pag-uusapan at susolusyonan. Kaya naman relax lang kayo dyan sa inyong mga tahanan at kami na ang bahala sa inyo. Basahin ko lang ang comment galing sa ating kapatid na si Judy Lee. Sabi niya, Chang, face-to-face, the best po dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Lagi po namin pinapanood ng asawa ko ang bawat topic nyo. Marami kaming nakukuhang aral. Nakakatuwa pong isipin na may programang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Pangarap po naming mag-asawa, sana pag-uwi namin dyan sa Pinas, magkaroon sana kami ng chance para makapanood ng live. God bless po sa inyo, Chang Ami, at kay Hans Astig. At sa Trio Tagapayo, the best face-to-face #1 dito sa Jeddah. Maraming salamat. Ako, welcome na welcome po kayo dito sa ating Barangay Hall on Air. At kami rin ay excited na makasama kayo. At syempre, ako pa rin po ang inyong nag-iisang pambansang kapitana na kailanman ay never, as in never ako magsasawang magpaalala sa inyong lahat na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, iba talaga kapag pusilak ang iyong puso, gaganda ang iyong aura, tipong everyday fresh na fresh, walang iba kundi si Hans Mortel. Happy day! Naku mga kapatid, dapat nga yun ang talagang ginagawa natin. Yung sinabi ni Chang, huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa para lagi tayong blessed, hindi ba? Katulad po nitong tatlong susunod kong ipapakilala. Walang iniisip kundi ang kapakanan ng ating mga bisita. Unahin ko na ang ating legal advisor, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating Doctor of Psychology and Family Counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre ang ating Reverend Father na lagi tayong ipinagdarasal, Father Sunny Merida. Ang ating Trio Tagapayo. Na ang turing talaga namin dito sa aming programa, magkapamilya na talaga. Kaya Chang, medyo sad. Kasi bakit parang may isang anak na naging malala ang tampu daw sa kanyang mga magulang? Dahil nga daw sa perang hiniram ng kanyang ina, sariling anak daw ang nagdurusa. Kaya ang pangarap na bituin, hindi na raw kayang abutin ng isang supling na ginawang alipin. Pasko na sinta ko, ngayon pa ba naman kayo magkakalayo? Ito ang ating face-to-face issue of the day. Pera ang inutang pero anak ang ipinangbayad? Sakit sa akin, hindi kaya siyang patawarin. Hindi ko kayang bayaran yun ng sarili ko lang na kayo. Magsisihan ko man, wala na ako magawa kasi naandyan na. Wala kang kwenta, parang pinambayad mo ko ng utang. Mabuti pa, face to face na! Para daw po
maagapan ang sakit ng isang sanggol, isang ina ang nanghiram ng pera para pambayad sa ospital. Pero dahil kapos sa pera, sariling anak daw niya ang kanyang ipinangbayad. Para alamin natin kung bakit po niya nagawa ito, narito po si Aling Josie Flores. Pasok! Aling Josie, magandang hapon po sa inyo. Ano po ang nangyari at kayo po ay nagkaroon ng utang? Karoon po ako ng utang sa isa kong kumare na si Rogelet sapagkat po nakasakit yung anak ko ng panahon na yun. At Ano po ang naging kinakailangan- sakit ng anak ninyo? Nasa third stage na po siya ng dengue. Kailangan Okay. po talagang halaga na yun. So ang anak po ninyo nagkasakit, so Opo. kinailangan ninyong umutang sa inyong kumare. Magkano po ang inutang ninyo? Halaga po yun ng 15,000. 15. Ano po ang usapan ninyo? 5-6 po. 5-6. Nako, adi ang laki po ng tubo. Ilang buwan po ninyo babayaran daw ito? Kailangan, wala po siyang sinabi sa akin kung ano, kung kailan at kung anong buwan po ko dapat ito maisauli sa kanya. Ano naman ang pangunawa nyo dun sa sinabi niyang 5-6 ito? Paano yon? Napakalaki po talagang halaga yun kung tutuusin sa 5-6 na 15,000, malaking tubo po yun. Pero wala akong pakialam kahit anong halaga ng pera na yun, maisalbar ko lang buhay ng anak ko. Gaano po katotoo na hiniram nyo ang pera bago magpasko nung last year po? Opo. Nangako kayo na babayaran nyo ito bago magbagong taon. Ano po ang nangyari at hanggang ngayon, hindi pa ho ninyo nababayaran yung inutang nyo? Hindi po ako talaga nangako sa kanya na babayaran ko yung bago magbagong taon kasi sinungalingan po yun. Wala po siyang sinabi sa akin na ibabalik ko ng ganito, ganyan basta kung kinakailangan ko, gagamitin ko yun at okay lang sa kanya yun. Pero kahit paano po ba, nakabayad man lang kayo, kahit Opo, konti, nakabayad pa ako sa kanya, siguro more or less, nasa 6,000 din po. may kasulatan. Wala po, verbal lang Bakit? po. Naku, yan ang lagi namin pinapaalala. Dapat meron kayong pinipirmahan bilang katibayan na nakabayad na kayo ng ganong halaga. So, kung nakabayad kayo ng 6,000, so bakit kailangan ibayad po ninyo ang anak ninyo? Kasalanan ko po kung bakit nagkaganon po. Hindi ko talaga pinrangka yung anak ko. Total, paghihinto rin naman ko siya ng pag-aaral dahil wala naman po talagang pang tuition, ma'am. Okay, diretsang tanong, sino pong anak nyong ito? Si Michael po. Ilang taon po si Michael? 18 na po. Paano pong nangyaring binayad nyo siya? Sinabi ko sa kanya, para mapunan ko lahat yun, Oho. kung pwede, papasukin ko yung anak ko na lalaki. Katutal na sa tamang edad na naman, hindi naman siguro na yun, ma'am, nasa edad niya na 18, pananagutan ko pa sa batas yun, ma'am. Di ba kung ba? Umayag naman po siya, pero hindi ko alam, nalabag sa loob niya yon. Pero diretsang tanong, Aling Josie, 18 po ba si Michael noon o 17 nung pinasok po ninyo? Magdi-18 na rin po. Magdi-18. So, ibig sabihin, minor de edad pa siya. Dahil 17 pa lang nung pinasok nyo. At nabanggit nyo rin na hindi nyo sinabi sa inyong anak yung dahilan kung bakit nyo siya pinasok doon kay Aling Rog. Bakit po? Kasi po, gusto ko lang po na talaga, na maramdaman niya rin kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko. Hindi na kailangan na sabihin ko pa sa kanya isa-isa kung bakit. So, lumalabas, pinasok po ninyo si Michael na magtrabaho dito kay Aling Rog. Opo. Ano pong usapan ninyo nung Aling Rog? Balik po Magtatrabaho siya bilang ano? 3,000 bawat buwan ang kanya para lang po makunan kung magkano man po yung kulang ko sa kanya na dapat kong bayaran po. So, magkano ang sabing iaawas? Walang matitira kahit ano kay Michael? Kahit po sabi ko, kunin nyo na, kumuha ka dyan ng basta tirahan nyo lang yung anak ko. Bakit pwede na 2,000? Sa nangyari, hindi po ba nagtanong o nagtaka si Michael? Bakit ganun ang nangyari? Hindi po siya nagtatanong, ma'am. Hindi ka niya kinakausap? Hindi po. Hindi ka rin ba nagtataka kung bakit hindi ka kinakausap ng Alam anak ko mo? na po yan, ma'am, na masama ang loob niya. Pero Ah. ang sa akin na lang po, darating ang panahon na maunawaan niya ako bilang ina niya. Pinuntahan po ba ninyo ang anak ninyo? Pinasyalan ninyo? Kinausap ninyo? Minsan po, pero hindi niya ako hinarap. Bakit daw po?
Ayaw po niya makipag-usap sa akin. Bakit daw ayaw makipag-usap sa inyo? Ang galit sa akin. So parang lumalabas ngayon, yung kung saan siya nagtatrabaho, si Aling Rog, parang yun pa yata ang mas pinagkakatiwalaan niya ngayon kesa po sa inyo. Alam ko po nilalason niya yung isipan ng anak ko eh. Paano naman po lalasunin ang isipan ng anak ninyo? Dati naman, hindi yung ganyan yung anak ko sa halip na tulungan. Ano yun niya, paliwanag niya sa anak ko ng mabuti, nilalason niya yung isipan ng anak ko. Mga kasawsawan, sa kanya po humiram ng pera si Ate Josie para maipagamot ang kanyang bunsong anak. Pero siya daw ngayon ay nahihirapan dahil ang pera na kanyang ipinahiram ay kanya ring inutang. Narito po si Rogelet Rog Gutierrez. Pasok! So ang sinasabi mo, Ate Rog, Nilalason yung isipan ng anak ko! Ano nilalason? Ikaw may kasalanan dahil hindi mo pinaliwanag sa kanya lahat. diretsa ang tanong ni mo ba ang isip ni Michael? Ang anak niya mismo nagsabi, Ate, bakit si Mama ginawa kong ganito? Wala man lang paliwaliwanag sa akin. Kung talagang mahal niya kami bilang anak, bakit kailangan bilagbiglain niya ako? Gusto ko mag-aral kasi malaki ang ano ko. Gusto kong marating sa buhay. Pero bakit anong ginawa niya? Sariling pera mo yon. Anong ginawa niya? Ang po ng kwento ni Ate Rog sa pagbabalik ng paborito niyong programa tuwing hapon ang Face to Face. Noon pa man, bago kita dinala doon, alam mo yon. Pinaliwanag ko sa'yo, kahit paano may nabanggit ako sa'yo doon, pero hindi kita dinirekta. Sabi po ninyo kanina, Aling Josie, aminado kayo na wala kayong sinabi kay Michael. So bakit po kayo nagbabago ng kwento ninyo ngayon? Harapin mo